Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pag-ubunso mong ikaw ay aming paglingkuran, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yun, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniutos ko sa inyong sumaba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi nila Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututo sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya inuutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Inuutos din niya ang pinakamalalakas
niyang tauhan nagapusing sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Hari Nabucodonosor. Pamanghang tinanong niya sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos." Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos nila Sadrak, Mesak at Abednego." Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito sa ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal na marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagay aaning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mong masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat na nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan niyo ako'y patayin, sapagkat walang pitak sa inyong pusong aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama.
Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas dugo nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig na naman natin ang pagtutunggalian ng mga Hudyo at ni Jesus. Ang kanilang pinag-aawayan ay ang pagiging alipin at pagiging tunay na anak ng Diyos. Sinasabi ng mga Hudyo na sila'y mga anak ni Abraham. Totoo naman, sapagkat kung ating babalikan ang matandang tipan, ay talaga namang sila ay pinili ng Diyos sa simula't simula pa. Bagamat sila'y matigas ang ulo, ang Diyos pa rin ay nananatiling tapat sa kanila. Subalit, merong ipinupunto si Jesus sa mga Hudyo na nakikinig sa Kanya. Ano yun? Oo nga, bagamat kayo'y anak ni Abraham, subalit hindi maitatanggi na kayo nagkakasala. Kapag nagkakasala ang isang tao, kahit nga siya'y tawagin na siya'y anak ni Abraham, napapalayo siya. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay umaalipin saan? Umaalipin sa tao. Ang kasalanan sa wikang Hebreo ay amartiya, na ibig sabihin ay lumalayo. Amartiya, lumalayo. At ito ang pinupunto ni Jesus. Sabi ni Jesus sa mga Hudyo, kung kayo ay mananatili sa akin, kayo'y magiging mga kayo'y tunay na mga alagad ko. Dito'y sinasabi ng Panginoong Jesus na ang tunay na sinugo ay ang mga taong nananatili sa akin, ang ibig sabihin ni Jesus. At ang nananatili kay Jesus ay nananatili saan? Nananatili sa katotohanan. At ang taong nananatili sa katotohanan ay nananatiling malaya. Ganyan ang hiwaga ng kasalanan. Ang kasalanan, akala natin nasa liwanag tayo. Bakit? Sapagkat ang kasalanan, ikinukubli niya ang tunay na anyo. Hindi magpapakita ng tunay na anyong kasalanan. Mag-aanyo yang mabuti. Parang ganito yan. Halimbawa, naalala mo yung kwento ng ating unang mga magulang? Kabilin-bilinan ng Panginoon, huwag niyong kakainin. Huwag niyong kakainin ang pinagbabawal na prutas. Subalit dumating ang tukso. Ano ang sabi ng ahas? Kainin mo ito. Anong sabi ng unang mga magulang? Pinagbabawal yan ng Diyos. Pinagbawal ho yan ng Diyos dahil mamamatay kami. Sino may sabing mamamatay ka? Ayan. Kung bagay nainganyo sa tukso, kabilin-bilinan ay huwag kukunin. Abay, ang sabi pa na ahas, magiging katulad ka ng Diyos. Ayan na. Kabilin-bilinan, huwag kukunin. Kinuha, ayun. Yung simple disobedience, yung simpleng hindi pagsunod, nagbunga ng malaking kapahamakan. At itong pinapaalala ni Jesus sa mga Hudyong kanyang tagapakinig. Kapag hindi kayo nakinig sa akin, hindi kayo lalaya. At kapag hindi kayo lalaya, hindi kayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Sapagkat ang tunay na mga anak ng Diyos ay malaya. Ang tunay na mga anak ng Diyos ay laging nasa piling ng katotohanan. Ito pinakikita sa ating unang pagbasa sa aklat ni Daniel. Sina Daniel kasama ang kanyang kasama yung tatlong binata, di ba? Anong nangyari? Si Shadrach, Meshach at Abednego ayaw nilang sumamba sapagkat kabilin-bilinan ng Diyos, huwag kayong sasamba sa mga
sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat si Nebuchadnezzar nagpagawa ng sarili niyang estatwa at kailangan ng mga pupunta sa kanya iluluhod, sasamba. Anong sabi ng tatlo? Ayaw po namin. Anong gabay inihagis doon sa pugo na makapito ang init? Pero anong nangyari? Anong sabi ng unang pagbasa? Napatindig si Nebuchadnezzar. Bakit? Anong sabi niya? Hindi ba 3 ang ating inihagis? Bakit naging 4? At yung isa'y parang Diyos. Ay, tama ang sinabi ni Jesus. Kapag kayo'y nananatili sa akin, kayo'y mga sinugo ko. Na kapag ang isang tao'y sinugo ng Diyos, hindi siya iiwan ng Diyos no matter what happen. Ito ang pinakita ng unang pagbasa. Nanindigan sila sa katotohanan. At sa paninindigan nila sa katotohanan, niligtas sila ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi lang panig sa mga mahihirap, hindi lang panig sa mga dukha ang Panginoong Diyos, panig ang Diyos sa katotohanan. Sapagkat malinaw na malinaw, ang Diyos ay katotohanan. At itong pinapakita ni Jesus sa ating mabuting balita, siya ang katotohanan. Kaya sinabi niya sa mga tagapakinig, kapag kayo nananatili sa akin, kayo nga'y mga alagad ko, ay hindi baga ang salitang alagad ay galing sa Griegong salitang apostoloy, na ibig sabihin ay sinugo? O kung tayo'y sinusugo ni Jesus, ay hindi lang tayo basta alagad. Ang daladala natin ay walang iba kundi sino? Si Jesus. At kapag si Jesus ay naipangaral sa lahat ng tao, naipangangaral natin ang katotohanan. At kapag nalaman natin ang katotohanan, lalaya tayo. Pero di ba meron tayong kasabihan, the truth hurts. Di ba? Masakit ang katotohanan. Di ba? Parang halimbawa, kaninang umaga, tumingin ka sa iyo sa salamin mo, tinignan mo yung katawan mo, di ba? Dati para kang bote ng Coca-Cola. Ngayon, Coca-Cola pa rin. 2 liters straight. O, di ba ga? O dati, kaganda-ganda ng buhok mo. Di ba? Aba, pagtingin mo sa pagtingin mo kanina sa salamin, it's either nauubos o nagiging puti. Di ba? The truth hurts. Kaya nga ang mundo, galit na galit sa katotohanan. Kaya anong ginagawa ng mundo? Kinukubli ang katotohanan. O anong siya? Huwag magagalit kay Father, ha? Oy, ang dami ko ng kulubo. Tumatandaan sa sabihin ng mundo. Oy, ito meron kami dito. Babanatin natin yung mukha mo. Lalagyan natin ng kung ano para magmukha kang bata. Tama naman nag-itsura mo. Di ba? Yung mata mo ay halos sumingkit na. Hindi ka namang singkit. Di ba ga? Anong sabi dito ng mundo? Uy, anong sinasabi ng mundo? Kapag hindi ka gumamit nito, hindi ka in. Totoo yan. Pag tingnan nyo, ano yung ibig sabihin ni Father, tingnan nyo mga cellphone ninyo. After 3 years, iba na naman ang model. Pag hindi mo, yun naman ang ginagawa ng mga commercial Kapag hindi ka bumili nito, hindi ka in. Kapag hindi ka gumamit nito, hindi ka gaganda. Teka muna. Di ba? Parang yung papaya soup. Okay, magalit kay Father, ha? Pag gumamit ka ng papaya soup, puputi ka. Bakit? Kasalanan ba maging moreno o morena o maging maitim? Diba? Yan ang mundo, ikinukubli ang katotohanan. Kung tumatanda ako, nung tumataba ako, nung naubusan ng buko, that is part of life. Nilikhayan ng Diyos ng aayon sa akin at naaayon sa bawat isang tao. So bakit kayo kukubli? Yan tao, takot ngayon sa katotohanan. Hindi lang yan. Hindi lang sa physical, kahit mentalidad. Nakikita ng mali, iyon pa rin ang susundin. Ano na nangyari, no? Kaya nagugulat na lang ako kasi ibang mga paaralan wala ng GMRC, no? Wala ng GMRC. Bakit? Bakit pa doon nadama yung GMRC? Ay hindi ba ganyan good manners and right conduct? O di bagay kabilin-bilin na ng good GMRC? Always tell the truth. Ay, nasa na ngayon ang truth? Ayun, na-flash sa CR. Wala na.
Dibaga? Ayan ang matinding hamon na sapagkat ang mga Hudyo ayaw tanggapin ng katotohanan. Kaya sila'y humahanap ng paraan para si Jesus ay mahuli at mapatay nila. Pero hindi nila kayang banggain si Jesus. Bakit? Sapagkat ang sino mang tumatayo sa katotohanan, hindi yan matitinag, hindi yan mabubuwag. Bakit? Sapagkat ang katotohanan, ipaglalaban ka no matter what happen. Malapit na tayo sa pagpasok ng mga mahal na araw. Ano yung katotohanan na sinabi ni Jesus? Kapag itinaas na ang anak ng tao, makikita niyong ito ang pagliligtas ng Diyos. Magaganap na ang katotohanan. At yung katotohanan ng Diyos, mangyayari pagpasok ng mahal na araw. Gugunitain ko't gugunitin uli natin. Hindi lang ang pagliligtas na ginawa ng Diyos, kundi igugunitain at aalalahan at paaalala muli sa bawat isa sa atin, ang katotohanan ay laging magtatagumpay. Ipinako nila ang isang katotohanan sa krus. Akala nila, pinatay nila ang katotohanan, subalit nagkamali sila. Bakit? Sa pagpako kay Jesus, sa pagpako nila sa katotohanan, lalong nagtagumpay ang Diyos. Bakit? Sapagkat nalantad sa lahat ang katotohanan na ang Diyos ay nagliligtas at ang Diyos ay naghahandang yakapin muli ang nasirang mukha ng tao dahil sa kasalanan. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong gabing ito, ang dasal ko at dasal na ng bawat isa sa atin, naway lagi tayong mamuhay, tumayo, at manindigan sa katotohanan katulad ni Jesus. Sapagkat ang sino mang na kay Jesus ay tunay na mga alagad niya. At ang higit sa lahat, ang sino mang naging kay Jesus ay laging malaya. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay tunay na nagpapalaya. Ang kasinungalingan, inaalipin tayo. May kapatid, ang kasinungalingan, ano yun? Kasalanan. Kapag yan ay laging namuhay sa sarili ko at sarili natin, aapihin tayo niyan. No? Igagapos tayo niyan. Subalit, ang Panginoong Hesus ay humahamon, manatili sa Kanya, upang nang sa ganon, ako at tayo ay laging nasa katotohanan. Amen. Panalangin ng bayan. Ang Diyos ang walang hanggang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. Walang hangganan ng ating isip, espiritu at katawan. May hangganan ng ating isip, espiritu at katawan. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin at ang lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ang kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat na nagdurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay ng tapat sa Kanya, naway kalaga ng Panginoon at bayaan silang maging malaya
sa kaharian ng kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga taong katotohanan at mamuhay ng naaayon dito. Palayain mo kami sa aming makikitid ng pag-iisip at pagkamakasarili upang aming mga isip at puso ay lumagong patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Mga may lumikha, may talaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinibigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang pinangakong Kristo. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa'yo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
kasalanan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo
nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumaiyo rin. magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko,
ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin iyong binigyan ng kaganingan dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay iniba ng Diyos na kapiling niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,